Naniniwala ka ba na ang pag-ibig, kahit gaano katagal mong iwasan, kusa pa ring dumarating sa tamang panahon? Paano kung ang taong matagal mong kinaiinisan, siya rin pala ang taong muling magpapatibok ng puso mo? Ang pag-ibig, hindi mo to kailanman mabibigyang kahulugan ng buo. Isa itong damdaming dumarating ng hindi mo hinihingi, sa panahong hindi mo inaasahan, at kadalasan sa taong hindi mo kailanman inakala. Minsan pilit mo itong iniiwasan, sinasabi sa sariling hindi pa itong panahon, o baka hindi siya ang tamang tao. Pero kahit anong iwas mo, may mga pusong sadyang dinadala ng tadhana sa direksyong hindi mo pinili. At sa bawat tibok ng puso, kasabay ang takot dahil baka masaktan ka ulit o baka maulit ang pagkakamali ng nakaraan. Ngunit may parte rin sa iyo ang umaasang baka sa pagkakataong ito na ang totoo. Baka ang dating ingay ay mauwi na rin sa katahimikan. Baka ang dating tanong ay may kasagutan na. At baka, sa wakas, matutunan mong magmahal muli. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil buo ka na para sa bago mong simula. Minsan kasi hindi mo alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw napansin mo na lang ang bawat sulyap, bawat ngiti at bawat katahimikan ay may kahulugan na. Gaya na lamang ng mga bita sa istoryang ito. Habang patuloy sa pagtakas sina Celine at Darian, unti-unting namumulat si Celine na hindi lang panganib ang hinaharap nila, kundi pati ang damdaming pilit niyang isinasantabi para sa lalaking matagal niyang kinapupuotan. Puso nga ba ang mas delikado kapag kalaban mo ay damdamin mo na mismo? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sana hindi lang puro pangako at masaya ang trip na to, gaya ng sabi sa brochure. Puna ni Celine Ramos habang nakatingin sa pinsang si Pamela. Papunta sila sa isang adventure tour na inorganize ng Wonder Quest Trails, isang tour company na kilala sa nature trips sa kabundukan ng Davao. Kasamang ilang turista, nakasakay sila sa malamig na tourist bus. At kahit medyo mapanghamon ang biyahe, dama ang excitement sa hangin. Sigurado ako mag-enjoy tayo, gaya nung umakyat tayo sa Mount Apo. Masiglang sagot naman ni Pam. At para sa'yo na lagi naghahanap ng thrill, aba, swak na swak to. Napangiti si Celine. Matagal na rin siyang hindi nakaranas ng totoong adventure. Laging abala, laging may iniiwasan. Pero ngayong nasa biyahe na siya, tila handa na siyang muling sumugal. Kahit pa hindi lang kalikasan ang pwedeng maging panganib, kundi pati ang isang misteryosong estrangherong makikilala niya sa paglalakbay. Si Darian Velasco. Isang linggo na ang bakasyon ni Celine sa Davao. Nawili na siya sa Maynila at trabaho roon, kaya't nang ayain siya ni Pamela sa nature trip na to, agad siyang sumang-ayon. Halos mapuriyo na nga ako sa bahay ni Tita Lisa eh. Natatawang sabi niya. Pakiramdam ko, istorbo lang ako sa restaurant. Masanay kasi ang kakambal niyang si Rika sa pamamalakad ng negosyo ng kanilang yumaong magulang. Pero ngayon abala ito sa honeymoon kasama si Dave, ang dating boss ni Celine at lalaking akala niya noon ay mahal niya. Napangiti siya, may halong panguuyam. Ibang klase talagang tadhana. Sa loob ng 2 taon bilang sekretarya ni Dave, pinangarap niyang mahalin siya nito. Pero si Rika ang pinili at doon niya napagtanto, hindi pala yung tunay na pag-ibig. Admiration lang pala, hindi puso ang nasaktan, pride lang. Bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa bintana ng bus. Ngayon handa na siyang magpatuloy at marahil sa trip na to, masusumpungan niya ang adventure na hindi niya inaasahan, pati na rin ang isang bagong simula. At tinanggap niya ng buong puso na hindi talaga para sa kanya si Dave. Sa halip natutuwa siyang nagsilbi siyang instrumento upang makilala nito ang babaeng itinakda ng Diyos na maging kabiyak ng puso nito. Masasabi niyang malaki ang naging papel niya sa kung paano nagtagpo ang landas, nagkaibigan at nauwi sa happy ending ang love story ni Rika at Dave. Nagsimula ang lahat nang minsang malagi sa panganib ang buhay niya.
Mula Davao ay biglang lumuwas ng Maynila si Rica upang hanapin at tulungan siya sa malaking problemang kinasusuungan. Hindi kasi sinasadyang nabuko niya sa isang illegal na gawain ng head shipping department, ang kumpanyang pag-aari ni Dave. Dahil sa takot sa posibleng maging banta sa buhay niya, napilitan siyang umalis at magtago. Nag-join forces sa paghahanap sa kanya sina Dave at Rica. At sa panahong yun, nabuo ang magandang pagtitinginan sa pagitan ng dalawa. Ngunit dahil na rin sa inaakalang pagtingin niya kay Dave, nagawang isakripisyo ni Rica ang pag-ibig dito. Lumayo ito at nagbalik sa Davao. Mabuti na lamang at bago mahuli ang lahat, siya na rin ang nakagawa ng paraan para mailagay sa ayos ang lahat. All's well, that ends well, wika nga. At totoong maligaya siya para sa dalawa. Pinapanalangin niyang sana ay panghabang buhay na ang pagmamahalan ng mga ito. Hindi sana gusto iwan ni Celine ang trabaho sa Maynila, lalo pa nga at wala ang boss niya. Ngunit si Dave na rin mismo ang nagpilit na magbakasyon siya ngayon. Pagkakataon na rin daw ngayon para makapagpahinga. Natigil ang pagmumuni-muni niya nang bigla siyang tapikin ni Pam sa braso. Bakit mukhang layo ng iniisip mo dyan? Hey, guess what? You remember Matt? Yung naging boyfriend mo no college? Alam mo bang siya at saka si Darian, yung may-ari ng Wonder Quest? Namimilog ang mga matang pagbabalita nito. Unti-unting napalis ang ngiting gumuhit sa mga labi niya. Of course, naalala niya si Matt. Isa ito sa mga naging nobyo niya noon, na kahit nagkahiwalay na sila, nanatiling kaibigan niya. Ang hindi niya nagustuhan ay ang pagkabanggit ng pinsan sa pangalan ng lalaki pinangingilagan at lihim na kinaiinisan noon. Ang antipatiko at aroganteng nakatatandang kapatid ni Matt na si Darian Velasco. Celine was always been a good-natured, outgoing, confident woman. Kahit kailan hindi naging mahirap sa kanya ang paglapit at makipagkaibigan sa mga lalaki. Masaya siyang kausap at higit sa lahat kailanman hindi siya na-intimidate sa mga ito, maliban lamang sa lalaking yun. Alam niyang mutual antipathy ang nararamdaman nila sa isa't isa. May palagay kasi siyang hindi siya gusto nito para sa kapatid. Hindi rin naman niya pinilit na makipaglapit dito. Sa halip, sinadya pa niyang lagyan ng malaking distansya ang pagitan nila. Kaya kung mayroon mang magandang kinahihinatnan ang naging breakup nila noon ni Matt, yun ay ang hindi na niya kailangan pang makaharap si Darian. 7 taon na rin ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang magkapatid. 19 years old lamang siya na maging kasintahan niya si Matt. Ang alam niya may asawa nito, ang wala siyang balita sa kapatid nitong si Darian, at wala siyang balak makapagbalita. So what kung nagmamay-ari man ito ng isang tour company? Big deal? Pinigilan niyang mapairap sa naisip. Really? Naalala ko nga pangarap noon pa ni Mata magkaroon ng sariling business. Natutuwa naman ako malaman na natupad din yun. Hindi ka ba nanghihinayang na hindi ko nakatuluyan niya? Alam mo ba? Ang gwapo-gwapo pa rin niya hanggang ngayon. Pero alam mo, mas type kong kuya niyang si Darian. My gosh. That man was oozing with appeal. I've always wondered what's going on behind those brooding eyes. Matingnan lang niya ako, talagang matutunaw na ako. Kinikilig na patuloy nito. Well, you're welcome to him. Napasimangot na naisip niya. But come to think of it, noon pa man alam na niyang maraming babaeng naghahabol at nagnanais na makuha ang atensyon ng lalaking yun. Di kung tutuusin mas gwapong tingnan dito si Matt. In a more conventional sense. Yet, he was an arresting presence. A forceful radiated from him, at marahil ang pagiging misteryoso nito ang siyang nakakaahon ng interes at nakakaintriga sa kababaihan. At alam mo bang binata pa rin siya hanggang ngayon? Actually, he's one of the most sought-after bachelors in town. Sino ba naman kasing babaeng hindi magnanais na masilong lalaking yun? He's not only rich but also dangerously attractive. Napaikot ni Celine ang mga mata. Gusto niyang matawa sa pinsan. Para kasi itong isang fan na ibinibida ang iniidolong aktor. Hindi siya kabilang sa mga tagahanga, or rather, tagahanga ng Darian Velasco na yon. Kaya upang maibang usapan, nagbukas siya ng ibang topic. Naputol lamang ang kwentuhan nila nang makarating sila sa kanilang destination, ang bayan ng Digos sa Davao. Isa sa mga virgin forest ang gagalugarin nila. Naroon at naghihintay na sa kanila
ang mga tauhan ng Wonder Quest Trails na magiging guides nila. Nang makuba sila ng bus ay excited na iginala ni Celine ang tingin sa paligid. Kung tutusin, nasa bungad pa lamang sila nakagubatan, ngunit kahangahangang tanawin na ang nakikita niya. Lalong lumawak ang pagkakangiti niya nang makita ang mga kabayong naroroon. Ang mga to ang magsisilbing sasakyan nila habang naglalakbay. Ang kabayo ang isa sa mga paborito niyang hayop at talagang namimiss na niya ang mag-horseback riding. Kagad na nakilala niya ang nakangiting lalaking sumalubong sa kanila. Tama si Pam. Bukod sa pagmamature, halos wala pa ring pinagbago ang dating kasintahan niya. Guwapo pa rin at charming si Matt. Hi everyone! Masayang pagbati nito nang makalapit. I'm glad to see you that you all made it here safely. Ako nga pala si Matt Velasco, one of the organizers of this expedition. I'm sure naman lahat kayo nabasa na ang aming brochure. So you all pretty much know by now what to expect, right? But of course, napakarami natin pwedeng madiscover sa napakagandang lugar na to. Isa lang ang pakiusap natin. Just please follow our rules and regulations para wala tayong maging problema. At kung mayroon kayong questions, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin or to my brother, Darian. He's over there. Sabi nito na itinuro ang matangkad na lalaking abala sa pakikipag-usap sa ilang lalaking tauhan ng mga ito. Oh no! Nadidismayang nahugot ni Celine ang paghinga nang mapako ang tingin niya sa lalaking kanina lang, iniiwasan niyang maging paksa ng usapan nila ni Pam. Hindi niya akalain, makakasama pa pala niya ito ng ilang araw. Kabaliktaran niya ay makikitang natutuwang reaksyon ni Pam sa presence ni Darian. Isn't this great? Biruin mo, kasama pala natin ang magkapatid. Now, I really know for sure na mag-enjoy ako. Ngani-nganing batukan niya ang pinsan at sigawan na matahimik ito. Pero pinigil niyang sarili. Well, I hope na nadala niyo ang mga bagay na sa tingin niyo kakailanganin niyo. But the company provides you everything, especially the first aid medicines. So, if you guys are all ready, please pumili na kayo ng magiging kabayo niyo so we can get started. Sabi ni Matt. Nang mapadako ang tingin nito kay Celine, saglit itong natigilan. Ngunit kaagad ding bumadha ang recognition sa mukha nito. Celine Ramos, yeah, ikaw nga. Nasisiyahang sambit nito na lumapit at inilahad ang isang kamay sa kanya. How are you? Ang tagal din nating di nakita. Hindi ko alam na nandito ka pala sa Davao. Wow, you haven't changed a bit. You're still as beautiful as before. Napatawang nakipagkamay siya rito. At ikaw, numero 1 pa ring bolero. You're good looking too. Mukhang nahiyang ka sa pag-aasawa. Pinsan ko nga pala si Pam. Pagpapakilala niya sa pinsan. I'm glad to see na natupad din ang dream mo na magkaroon ng sariling business. Patuloy niya. Actually, si Kuya Darian talaga ang nagtatag ng company. He's really the boss. Bale, tumutulong lang ako. Pinilit ni Celine na umakto ng casual nang makalapit sa kanila si Darian. Buong tapang na sinalubong niya ang mga titig nito. Unwilling to let him know how much he intimidated her. Katulad ni Matt, wala pa rin itong pinagbago. At katulad ng dati, mahirap pa rin basahin ang ekspresyon ng mukha nito. Kuya Darian, do you remember Celine? She and I had... Yeah, of course, I remember her. I'm sure you and your friend have a lot to catch up on. But I'll remind you, Matt, that we're doing business here. So first things first. Seryosong sabi nito. Siguro naman marunong kayong sumakay ng kabayo? Tanong nito nang muling ibaling ang tingin, kina Pam at Celine. Halatang pilit lang ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. Good. Sabi nito nang tumango sila. It's getting late. We better get going. Lihim na sinundan ito ng masamang tingin ni Celine. Kahit kailan talaga napaka-antipatiko ng lalaking to. Naisip niya. I'll talk to you again later, Come on, better get your own horse. Pakibigay na lang nyo kay Edwin ang mga bags nyo. Itinuro nito sa kanila ang lalaking nakatayo sa tabi ng owner-type jeep. Wala yung bubong at mas malaki kaysa pangkaraniwan. Kunin nyo na lang uli ang mga yan when we have our first stop. Dagdag nito. Bukod sa jeep ay 3 pa ang naroroong sasakyan na naglalaman ng mga supplies nilang tents, pagkain at tubig.
Nang lahat sila ay nakasakay na sa kabayo, nagsalita si Darian. For those of you na hindi sanay at ngayon lang nakasakay ng kabayo, don't worry. Our good men will guide and help you all through the way. Isa pa, mga ngabayo lang tayo hanggang patag ang daan. Kapag nagsimula na tayong umakyat ng bundok, kailangan natin maglakad. Halos 1 linggo rin tayo magkakasama, so I hope that we'll have a friendly and harmonious relationship. Mahaba, ngunit puno ng otoridad ang tinig nito. Kahit hindi tahasang sabihin, ay matutukoy pa rin na si Darian ang leader ng kanilang grupo. He stood out among the men present in the expedition, and he rode as if he were born doing it. Sakay ito ng kabayong mas malaki at mas matikas sa lahat ng naroroon. At hindi rin masisi ni Selena mga babaeng kasama kung nakikita man niya ang paghanga ng mga mata ng mga ito habang nakasunod ang tingin sa lalaki. Are you sure that's tight enough? Gulat na napalingon si Celine nang marinig ang tinig na yun ni Darian. Nakatingin ito sa renda ng kabayong katatapos lang niyang itali sa puno. Noon kasalukuyan silang nasa isang clearing. Yun ang napili ng binata na safe na lugar para makapagpahinga sila. Ilang oras din silang naglakbay sa masukal na kagubatan at ngayon magtatakip silim na. Here in the wilderness, you'll learn how to take care of your own horse. Sabi nito nang lumapit sa kanya at hinigpitan ng pagkakatali sa lubid. Isa na doon ang paglilinis at pag-aalis sa mga nakasiksik na bato at putik sa sapatos nila para maging komportable ang susunod na pagtakbo nila. Ipinakita nito kung paano gawin ang sinabi nito. Don't worry, Mr. Velasco. I already know about that. I'm not exactly clueless when it comes to horses, you know. Sarkastikong sabi niya na pinagsalikob ang mga braso sa tapat ng dibdib. How comforting. Pabulong na sabi nito sa malamig na tinig. Pinilit ng husto ni Celine ang sarili na huwag mag-blush nang makitang hinagod ng tingin nito ang nagka-expose na mga hita at binti niya. Isang maikling camouflage short kasi ang suot niya. Ipinaloob niya roon ang itim na t-shirt na pinatungan niya ng isang brown vest. One more thing. I hope you brought with you more sensible clothes aside from those shorts. Napahugot siya saglit ang hininga. Maya-maya nag-init ang mga pisnging tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ko alam na may dress code pala dito. Bakit? May problema ka ba sa suot ko, Mr. Velasco? Please, huwag mong masamayin ang sinabi ko. Kasing kung tutusin, mas na-appreciate ko ang view. Muli nitong pinasadahan ng tingin ng legs niya. Isa pa, marami tayong mga dadaanan ng mga rough areas. At sa tingin mo, gusto kong magkaroon ng scar yung mga flawless skin mo? Nakakaloko ang ngiting sabi nito bago humakbang palayo. Kakainis ka talaga. Gigil na naisip ni Celine habang sinusundan to ng tingin. Friendly relationships indeed. What a big word coming from such an unfriendly man. Makailang ulit siyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Hi, how lucky some woman can get. Naiinggit ang tonong sabi ni Pam nang lumapit sa kanya. Bilib na talaga ako sa charm mo, pinsan. You always get the best man around. But come to think of it, mas bagay kayong dalawa. Do you believe in destiny? What are you talking about? Nagsasalubong ang kili na tanong niya. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Mas bagay kami, Nino. Sus, kunwari pa to. Si Papa Darian, sino pa? Huwag mo sabihin hindi ka kinikilig sa ginagawa niya. Ang dami namin ditong babae na kanina pa nagpapansin sa kanya. Ikaw lang ang nilapitan na tinulungan niya. Malay mo, kaya siguro hindi kayo nagkatuluyan ni Matt dahil kayo talaga na kapatid niyang para sa isa't isa. Ano? You really think that me and that despicable man? Alam mo, Pam, minsan talaga yung imagination mo ibang klase, no? Pwede ba? Huwag mo nga ako madamay-damay sa kabaliwan mo sa laking yun. At yung sinasabi mo kami ng mokong na yun para sa isa't isa. Well, you couldn't be more wrong. Oh no. Nangingilabot na nag-sign of the cross pa siya. Grabe naman to. Bakit magalit na galit ka sa kanya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Wala. At ayoko na siyang pag-usapan, okay? Halika na, kunin na natin ang mga gamit natin para naman makapag-freshen up na tayo. Kanina pa nanlalagkit ang pakiramdam ko. Napangiwing minsan pang hinima si Celine ang nananakit na pang-upo niya. Napabuntong hiningang isinandig niya ang katawan sa isang malaking punong kahoy habang pinapanood ang pagkakatuwaan ng mga kasama niyang nakapalibot sa isang malaking siga.
Pagkatapos ng hapunan, nagkayayaan ng mga ito kung paano gugugulin ang oras bago matulog. Kanina, pinilit din niya ang sarili na makipag-join sa mga ito. Ngunit hindi na niya matiis ang sakit at discomfort na nararamdaman habang nakaupo. Alam niyang ang matagal na pagkakasakay sa likod ng kabayo ang dahilan ng dinaramdam niya. Matagal na siyang hindi nakakasakay ng kabayo, kaya nanibago ang muscles sa bahagi na yun ng katawan niya. Hi, having a saddle sore? Here, tiyak na makakatulong to sa'yo. Nakangiting bati ni Matt. Iniabot ito sa kanya isang maliit na lata ng liniment. Salamat. Was I that obvious? Natatawang tanong niya. Kahit matagal lang hindi nagkita at considering na nagkaroon pa sila ng espesyal na relasyon noon, hindi nakakaramdam ng pagkailang dito sa Celine. Noon pa man mabait at sweet na si Matt, at yun ang characteristics na nagustuhan niya rito. Halos 1 taon din ang itinagal ng relasyon nila. Pero katulad ng iba niyang nakarelasyon, sinawaan din siya at nagising na lang isang umaga na wala na siyang pag-ibig dito. Actually, maraming tao get saddle sore the first day they ride a horse. Nakakaunawang sabi nito. Well, it's not my first time pero matagal na kasi akong walang practice. Mukhang nawili ka na ng husto sa Manila. Pero noon pa man, alam ko nang hindi dito sa Davao ang mundo mo. So tell me, what's happening in your life now? Nakilala mo na ba si Mr. Wright? Interesadong tanong nito. Unfortunately, hindi pa rin eh. Pero hindi naman ako nagmamadali. Everything will happen in God's time. Ika nga, diba? After all, I'm only 26. I'm still enjoying my single status. Ikaw, kumusta ng buhay may asawa? Malalim na buntong hininga ito bago sumagot. Mine's just like any other marriages, I guess. May mga ups and downs. Sa ngayon medyo shaky ng konti. My wife is expecting our second child kaya medyo insecure at lagi ako inaaway. Trina is a good woman kaya lang masyadong selosa. Baka naman binibigyan mo siya ng dahilan para magselos. Bakit? Babayero ba ako? Nung tayong dalawa pa. Nakita mo ba ako tumingin sa ibang babae? Aba, who knows? Basta ang alam ko, maraming babaeng gustong pumalit sa pwesto ko. Ah, baby, you're doing wonders to my ego. Matt, kapwa nila ikinalingon ang pagtawag ni Darian sa kapatid. Matigas ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanila. Kanina ka pa hinahanap ni Chito, may gusto yatang sabihin sa'yo. Ano raw? Why don't you go to him and find out? Ah, okay. O paano, Celine? I'll say goodnight now. Just in case hindi na tayo magkaroon ng chance na makapag-usap mamaya. Salamat ulit dito ha. Ang akala niya ay sasabay na ring umalis dito si Darian. Ngunit nanatili itong nakatayo ron at nakatitig sa kanya. Excuse me. Sabi niya nang hindi na matagalan ang namayaning tensyon sa pagitan nila. You're wasting your time, you know. And what's that supposed to mean? Kayo ni Matt. May past. Pero may asawa na siya. Kung nagkakaroon man sila ng problema, hindi pa rin niya iiwan si Trina. Mahal niya ang asawa niya at buntis ito ngayon. So, the last thing he needs is some tourist using him for a vacation fling. Shocks na napatidig dito si Celine. Ano? How dare you? Iniisip mo bang inaakit kong kapatid mo? Napakadumi ng isip mo. Only when it's warranted. You don't know anything about me. Kaya wala kang karapatang insultuhin ako. You know, I never like you. But I never thought I could hate you this much. Nanginginig ang boses na hayag niya bago mabilis na lumayo sa lalaki. Great, Darian. Just great. Napapuntong hiningang bulong ni Darian sa sarili habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Tama si Celine, wala siyang karapatang insultuhin ito. What was it about this woman that always made him lose his cool? Bakit ba hanggang ngayon hindi niya magawang baliwalain ang presence nito? Gayong hindi niya tipo ang babaeng katulad nito. Nang maghiwalay ito at si Matt nun, siya ang unang natuwa. Alam niya kasing hindi si Celine ang tamang babae para sa kapatid. She was nothing but a temptress. Unang pagkakakilala pa lamang nila, ayun na ang naging impression niya. He preferred a different sort of woman. One who had more than a great pair of legs and a smile. Matagal na niya itong dapat nakalimutan subalit hindi minsan man ito nawala sa isip niya.
Ngayon pagkatapos ng mahabang panahon, muling nag-cross sa mga landas nila. And he hated the conflicting emotions she was still able to arouse in him. Yes, may kakaiba rito. Mga katangiang hindi niya nakikita sa ibang babae. She's gotten into him the way no other woman could. It was there in the directness of those snapping black eyes. Well, at least now, he was honest enough to admit that maybe he was also sort of attracted to her. Subalit hindi ibig sabihin na dahil lang sa may nararamdaman siyang atraksyon dito, gugustuhin na niyang mapaugnay dito. Hindi pa rin nagbabago ang impression niya sa ex-girlfriend na kapatid. Hindi ito ang tamang babae para sa kanya. At isa pa, katulad ng sinabi nito, hindi ito basta galit lang sa kanya. Kinasusuklaman siya nito ng buong buo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan nang nagsisimula na silang bumaba ng bundok. Napilitan silang huminto at sumilong sa mayayabong na punong kahoy. Giniginaw na hinapit ni Celine sa katawan niya ang suot na waterproof jacket. It was their 4th day on the trip, and she could not wait for it to be over. Kung gaano siya ka-excited nang pupunta pa lamang sila, ay mas lalo siyang looking forward na makauwi na. Naiiling na napangiti siya nang marinig ang reklamo ni Pam dahil hindi natuloy ang pagpapakuha sana nito ng litrato. At least ito, simpleng ulan lamang ang kinakainis. Maliban doon talagang nag-enjoy ito sa adventure nila. Samantalang para sa kanya, disaster na yon simula pa ng sandaling malaman niyang kasama nila ang lalaking ngayon ay labis na niyang kinamumuhian. Hanggang ngayon nagngingit-ngit pa rin ang kalooban niya kapag naaalala niya ang pang-insulto nito sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, siya na mismo ang umiwas na makipag-usap kay Matt para wala nang masabi ang dirty-minded ng kapatid nito. Hindi na rin muling lumapit sa kanya si Darian, ngunit sa tuwina nakikita niya at nararamdaman ang nakasunod na tingin nito sa bawat kilos niya. Oh look! A rainbow! Napamulat siya nang marinig ang sinabi ng isa sa mga kasama nila. Ang malakas na ulan, naging ambon na lamang. Unti-unti na ring sumisikat ang araw sa kanina lang ay madilim na kalangitan. And an enormous, sparkling rainbow arc from somewhere on the mountain top above the horizon. Ang lahat ng mga kasapi sa expedition ay umalis sa pwesto nila sa gilid ng bundok. Pababa ang bahaging yun at mula ron tanaw na tanaw ang bahaghari at ang nakakalulang tanawin sa ibaba. The sight was breathtaking. They could have been standing on the edge of the world. Buhay na buhay ang mga kulay ano. Humahangang saad ni Pam. Pwede ko kaya kunin ng picture yan? Tanong nito na lalo pang lumapit sa gilid habang hawak ang kamera na nakasukbit sa leeg nito. Kasabay ng warning shout ni Darian mula sa kanilang likuran ay ang paggalaw ng lupa ang kinatatayuan nila. Kunot noong napatingin si Celine sa lupa at bigla ang pagsalakay ng kaba sa dibdib niya. Nang makitang gumuguho ang lupang tinatapakan nila ni Pam. Pam! Nanlalaki ang mga mata na sigaw niya nang marinig ang pagtili ng pinsan at makitang mahuhulog na ito pababa ng bundok. Patakbong lumapit siya ngunit bago pa niya mahawakan ang kamay nito upang mailigtas ay tuloy-tuloy nang dumulas ito pababa sa bangin. Pam! Hintakot na sigaw niya. Ilang segundo lang bumigay na rin ang lupang kinatatapakan niya. Maririnig ang tila eko na pagtilin nila ni Pam habang nahuhulog sila sa napakalalim na bangin. Celine! Can you hear me? Unti-unting iminulat ni Celine ang namimikat na mga mata nang marinig ang tila malayong tinig na yon na tumatawag sa kanya. Nang subukan niyang gumalaw, napaungol siya nang maramdaman ang pananakit ng buong katawan. Kunot noong napakurap-kurap siya nang biglang pumatak sa mukha niya ang tubig. Ito ay nanggagaling sa mga basang dahon. Tuluyan siyang napamulat nang maalala ang huling pangyayaring nagdaan, ang pagkahulog nila ni Pam. Ibig sabihin nakaligtas pala siya. Posible kayang nakaligtas din ang pinsan niya? Yun ang tanong na kaagad pumasok sa kanyang isipan. Nang tangkay niyang muling kumilos, nagulat siya nang maramdaman ang tila pag-ugoy ng bagay na kinalalagyan niya. Patihaya siyang nakahiga sa pinakadulong bahagi ng isang nakahiwalay na sanga ng punong kahoy. Nakalaylay ang kanyang mga paa at tanging ang upper part lamang ng kanyang katawan ang nakasalo. Habang tinitingnan niya yon sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang isang ilog na may napakalakas na agos. My God!
Nanginginig na nasabi niya habang nanlalaki ang mga mata. Naluluhang napapikit siya. She was terrified now to make a move. Pakiramdam niya kahit sa munting paghinga lang niya, mababali na ang sangang kinalalagyan niya. Celine! Naririnig mo ba ako? Are you hurt? Gulat na napamulat siya nang marinig ang malakas at pamilyar na tinig ni Darian. What she saw gave her a glimmer of hope. He was almost directly above her and only 8 feet or so away. Nakalambiti nito sa isang makapal na lubid na nakaladlad mula sa itaas. Unti-unti itong bumaba at halos nasa ituktok na ng punong kinaroroonan niya. Please, help me. Gumaralgal ang tinig na saad niya. It's alright. I'll have you safe in a couple of minutes. Puno ng assurance ang tono nito. Nanlaki ang mga mata ni Celine at marahasan na hugot niya ang paghinga nang marinig ang pag-ingit ng sangang kinapapatungan niya na para bang mababali na. Oh my God, I'm going to fall. Hintakot na sigaw niya nang gumewang pababa ang sanga. No, please, don't panic. Matibay ang mga sanga ng punong to at hindi basta mababali. Just hold on tight. Sabi nito na maingat na humahakbang palapit sa kanya. Iaabot ko ang kamay ko sa iyo. And I want you to hold on to me, okay? Come on. I promise. I won't let you fall. Kahit natatakot, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, napilit niyang iniaangat ang katawan at mabilis na hinawakan ng 2 kamay ang nakalahad na kamay ng lalaki. It's okay, I got you. Nakangiting sabi nito. Nang magkalapit sila, ipinulupot nito ang isang kamay sa bewang niya at parang walang anumang binuhat siya hanggang marating nila ang pinakakatawan ng malaki at matandang punong kahoy na yon. Mabuti na lang hindi ka mataba. Hindi niya mapigil ang tawa kumawala sa bibig niya, but it felt good to be able to laugh. It was like affirming that she was still very much alive. Ngunit kasabay nun ang pagkawala ng kanina pang tinitimping emosyon. Hey, you don't have to cry. You're safe now. Maraming salamat. Si Pamela nga pala. Kumusta siya? Nasaan na siya? Nag-aalalang tanong niya. Don't worry about her. She's safe just like you. Mas nauna namin siyang na-rescue dahil mas mababaw ang kinabagsakan niya. Oh, thank God. She's up there now with the rest of the group and possibly getting medication for her injuries. How about you? Wala ka bang nararamdamang bali sa anumang parte ng katawan mo? No, I'm fine. Are you sure? You still look a bit shaky, but it's understandable after what you have gone through. Kami ring lahat nagpanik sa nangyari. Umulan kasi kaya lumambot ang lupa. I should have made an early warning for everybody not to get too close to the edge. Huli na nang mapansin ko kayo ng pinsan mo. It was really sure luck na sumabit kayo sa mga puno at hindi tuloy-tuloy na nahulog sa ibaba. I'm sorry, we should have been more careful. No, you don't need to apologize. Sometimes, unexpected things really to happen. Ang mahalaga pareho kayo ligtas ng pinsan mo. Kinuha nito ang cellphone na nasa bulsa ng pantalong suot nito. Pinindot nito ang mga numero ron at nakipag-usap sa kung sino mang tinawagan. Yeah, I got her. She seems to be okay. No serious injury. Yes, all goes planned. Magkita-kita na lang tayo din, okay? Pinatay na ni Darian ang cellphone at ibinalik yun sa bulsa. Come on, we'd better get down from this tree. Bakit? Hindi ba nila tayo iaangat pataas? Nagtatakang tanong niya nang makitang unti-unti nang tumaas ang lubid na ginamit nito sa pagbaba. Noon din niya napansin ang malaking backpack na nakasukbit sa mga balikat nito. No, I'm afraid not. Aside sa fact na hindi magandang kondisyon mo para gawin yun. Masyado pating mabuhay ang lupa sa itaas at delikado kung magtatagal pa sila ron. So the two of us are going to take a different route here. Luckily, I know exactly where we are. Ano? Sa isip ay nasabi ni Celine. Ibig sabihin magkasama sila ng binatang ito nang silang dalawa lang sa loob ng isang araw. Tumatanggi ang kanyang kalooban pero naiintindihan niya. At sa isang banda, dapat siguro kalimutan muna niya ang galit na nararamdaman. Sa ngayon, malaki ang kanyang utang na loob kay Darian. Napabuntong hiningang tumango siya at tinanggap ang kamay nito. Dahan-dahan silang bumaba sa puno. You're soaking wet. Here, palitan mo muna yung mga basang damit mo.
Mas mahirapan tayo kung magkakasakit ka. Dito? Magbibihis ako dito sa harap mo? Saglit na gumuhit ang isang nakakalokong ngiti sa sulok ng mga labi nito. Ngunit kaagad ding naging seryoso ang ekspresyon nito. Why? Gusto mo ba nakaharap ako? Of course, I can always turn my back if you'll just ask me politely. But don't worry, your virtue's safe with me. At isa pa, wala namang ibang tao dito para mahiya ka pa. Napatimbagang na nahablot niya na kinuha ang t-shirt dito. This one really had a talent of provoking her. Thank you. Ito lang ang kailangan ko. Hindi magkakasya sa akin yung pantalon mo. Napatalikod na hinubad niya ang putikang jacket na kahit naturang waterproof ay na-penetrate pa rin ng tubig. Nabasa na rin tuloy ang red sleeveless turtleneck na pangitaas niya. Tanging ang itim na panloob lamang ang itinira niya. Wala na siyang pakialam kung nakatingin o tumalikod man ang binata. Mabilis na sinuot niya ang gray t-shirt na pinahiram nito. Nang muli siyang humarap, nakita niyang hawak ng binata ang isang medicine kit. Kailangan magamot yung mga galis mo. Habang kinukuha ang bulak, alcohol at betadine mula sa lalagyang hawak nito. Come here. Let me see those scratches. Salamat, but I can manage. Ako na lang ang gagamot ng mga sugat ko. We'll stop being stubborn. Tayong dalawa na lang ang nandito. Wala na tayong maasahan kundi ang isa't isa. And whether you like it or not, you're now dependent to me. Well, you don't have to sound so smug about it. Naiinis na bulong niya. Sa huli, wala ring nagawa si Celine kundi ang hayaan lang ito ang gumamot sa mga galos niya. Pinilit niyang umakto ng kasyual. Kahit nang totoo nanunumbalik ang pagkailang na nararamdaman niya tuwing magkalapit sila. Pinagmamasdan niya ito sa ginagawa nang biglang mag-angat ng paningin si Darian, nahuli nito ang pagtitig niya. She felt a fluttering sensation at the pit of her stomach. Nang hindi na niya matagalan ang nanunuot ng mga titig nito, napalunok na nagbaba siya ng tingin. You have a small scratch over here. Mahinang sambit nito na marahang idinampi ang hawak na bulak sa itaas na bahagi ng pisngi niya. Salamat. How many times are you going to say thank you? What if I say, I want a different thank you right now? Malamlam ang mga mata nitong nakatitig sa mga labi niya. What do you mean? I mean this. Sabi nito na pabiglang kinabig ang kaniyang muka palapit sa muka nito at mariing siniil ng halik ang mga labi niya. It was not a polite thank you kiss. It was hard and deep. Sinamantala nito ang pagkakabuka ng bibig niya. Napapikit siya at napakapit ng mahigpit sa mga braso ng binata. Malakas na huni na isang malaking ibon ang nagpagulat sa kanila. They both froze and broke guiltily apart. Ilang sandaling nagkatitigan. Napapikit na nakagat niya pang ibabang labi. My God, how could she respond to him like that? Ngayon tiyak na mas lalong bumaba ang pagtingin ni Darian sa kanya. Gustuhin man niyang magalit dito dahil sa ginawa nito paghalik sa kanya, ay mas lamang ang nararamdaman niyang galit sa sarili. Napahugot ng malalim na paghinga sa Celine. Hindi niya mababawi ang nangyari. Napilitan siyang muling humarap sa lalaki nang marinig ang pagtikim nito. I think we'd better move on. Malayo pa lalakbayin natin. Sabi nito sa malamig na tinig. Mariin namang napamura si Darian sa isip. What possessed him to kiss her like that? Ang galing niyang akusahan si Celine at insultuhin. Gayong mas masahol pa ang ginawa niya. Ngayon lang nangyaring nagpadaig siya sa pagnanasa. Pero kailan nga ba nalagay sa huwisyo ang utak niya pagdating sa babaeng ito? Kanina nang makita niyang nahulog ito sa bangin, talagang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Noon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng takot at pag-aalala. Kahit gaano pa niya pairali ng katinuan, nananaig pa rin ang damdaming hindi niya gustong bigyan ng pangalan. At ngayon, pansamantala lang din ang kanilang pagsasama. Nagugutom ka ba? Nagulat si Celine mula sa ginagawang paghampas ng hawak na patpat sa mga nadadaanang ligaw na damo at halaman nang marinig ang tanong na yun ni Darian. Ngayon lang ulit ito nagsalita. Mula pa kaninang nag-umpisa nilang binaypay ang daan patungo sa gravel road. Ang totoo, kanina pa ako nawiwiwi. Hindi niya napigil ang pag-amin. Bakit hindi ka nagsabi? Kanina pa sana tayo huminto. Mahirap pigilin yan. And now that you mentioned it, I think I also have a call of nature to attend to. So, you go that way, and I'll go this way. Nangingiting sabi nito na itinuro ang magkaibang direksyon.
Basta, tingin-tingin ka lang sa mga ahas, okay? Mahirap namang habang nakasquat ka, may ahas na pala sa likuran mo. Oh, shut up! Napairap na sabi niya at humakbang na patungo sa direksyong itinuro nito. Habang naghahanap ng magandang pwesto, nangingiti rin ang dalaga. Nai-imagine niya ang sinabi ni Darian. Hindi niya alam na may sense of humor din pala ang Mokong. Nang kapwa na sila nakabalik, ipinasya ng binata na magpahinga muna sila. Malayo-layo na rin kasi ang nalalakad nila. Mamaya lang, lulubog na ang araw. May alam akong old lunging camp, malapit lang dito. Doon tayo magpapalipas ng gabi. Bukas pa siguro ng tanghali tayo makakarating sa lugar na sinasabi ko eh. Ano bang dala mong makakain dyan? Interesadong tanong niya nang maramdaman ang pagkalam ng sikmura. I have some crackers, bread, fruits, and some canned goods. May dala din akong kanin, but I think it's better if we save it for the supper later. Ipinakita nito sa kanya mga yon. Crackers na lang ang kakainin ko. Have an apple too. Iniabot nito sa kanyang prutas. Tinapay naman ang nilantakan nito. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Celine na ikumpara ang itsura nito sa kanya. Kahit pawisan na rin, hindi makikita sa mukha ng binata ang pagod. Aaminin niyang mabuti na rin at ito ang kasama niya ngayon. Sa halip na isa sa mga tauhan lang nito. Naiilang man siya sa presence nito, mas panatag naman ang kalooban niya. Hindi ba mahirapan ang grupo na wala ka doon? Tanong niya. No, of course not. Kabisado ng crew namin ang pasikot-sikot sa lugar na to. Those men are experts in what they do. Isa pa, pababa na rin sila. All they have to do is take the route we've taken on our way up. Ikaw ba talaga palagi ang personal na nagliligtas sa mga tourist niyo? Kapag may mga pagkakataong nasa panganib sila, katulad ng nangyari kanina? Yeah. So, we could personally make sure na magiging maayos at safe ang buong trip. Why? Are you disappointed na ako nag-rescue sa'yo? Maybe you were wishing it was math. Naging madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Are we back to that again? Naiinisan na patayo siya. You know what? I'm too tired to argue with you. Ang gusto ko lang makauwi na. I just want to get out of this place and forget this trip ever happened. Mariin ang pagkakabigkas niya na padabog. Kalat na ang dilim ng sapiti nila ang abandon ng lodging camp. Habang patungo ron, may tensyon namang namayani sa pagitan nila. Mistula silang mga pipi na hindi nag-uusap. Nang magsimulang dumilim, walang kibong iniabot ng binata ang isang flashlight kay Celine at tahimik naman niyang kinuha yon. Ngunit ngayon habang pinagmamasdan ni Darian ang lumang trosohan na ilang di pa ang layo sa kanila ay may kakaiba siyang naramdaman. There's something about the dark. Silent clearing was giving him a bad feeling. Minsan na siyang nakapunta sa lugar na to pero yun ay umaga at hindi ganito ang naging pakiramdam niya. Saglit siyang napahinto at kunot noong napatitig sa direksyon ng madilim na gusali. Bahagya lamang siyang tiningnan ni Celine at nagpatiunan na itong lumakad. Maliban sa mga yabag nila, huni ng kuliglig at mabining pag-iihip ng hangin lamang ang ingay na maririnig. At sa bawat hakbang nila papalapit sa lodging camp, nadaragdagan ang hindi magandang pakiramdam ng lalaki. He was feeling haunted. Pakiramdam niya naglalakad sila patungo sa isang libingan. Kinagalitan niyang sarili. Hindi na siya batang paslit para magpadala pa sa mga nakakatakot na imahinasyon. Just then, right in front of him, Celine stumbled. Nabitawan nito ang hawak na flashlight. Yumuko dito upang kunin yun, ngunit kaagad ding napatuwi dito at impit na napatili. Nanginginig na sumigaw si Celine habang humahakbang patras. Napatigil lamang siya nang bumangga ang likod niya sa dibdib nang nakasunod na si Darian. Why? What's wrong? Frantic na tanong nito na mahigpit na hinawakan ang mga balikat niya. Hindi makapagsalitang nanatiling nakatutok ang nanlalaking mga mata niya sa lugar kung saan naiwan niya ang nabitawang flashlight. Mula sa liwanag na nililikha nun, kitang-kita ang isang lalaking nakahandusay. Nakamulat ang halatang wala ng buhay ng mga mata nito, habang umaagos ang likido mula sa sugat sa leg nito. She had never seen a sight so terrifying. Napamura si Darian. Stay here. Mabilis na dinampot nito ang flashlight. Nang igala nito ang liwanag nun sa paligid, muli itong napamura. Si Celine natutop ng dalawang kamay ang bibig at lalo pang namutla. Tatlo pang lalaki ang nakahandusay sa damuhan na kung titingnan,
Wala na ring mga buhay. Isang itsura ng mga ito. Nangangatog ang mga tuhod na napapikit siya. This had to be a nightmare. She and Darian could not be standing in a dark field in the middle of wilderness with 4 hideously dead bodies. Uli siyang napamulat nang maramdaman muli ang paglapit ni Darian sa tabi niya. Anong nangyayari dito? Tila sarili lamang nito kinakausap. Wala na sila, hindi ba? Hindi sila basta wala lang, Celine. Delo kasi may tumapos sa buhay nila. Kapwa may shock expression sa muka na nagkatitigan sila. Ngunit sabay rin silang napalingon nang makarinig ng pagkilos sa loob ng lodging camp. Mula ron nakita nilang aktong lumalabas ang mga taong nakasuot ng puting damit na tila abito. Kung titingnan parang multo ang mga ito na mabilis na lumalapit sa kanila. Their feet did not seem to touch the ground. Oh my God! Sino? Come on! Let's get out of here! Run! Sigaw ni Darian na mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Pakiramdam ni Celine, hindi na rin sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Hindi nila alintana ang madilim na dinaraanan o kahit pa nagkakasabit-sabit na ang mga braso at mukha nila sa matutulis na damo at mga halaman. Dinig na dinig niya ang mga yabag ng mga taong humahabol sa kanila. Pakiramdam niya sasabog ang kanyang dibdib sa takot at kaba, lalo na nang marinig ang mga putok ng armas sa likuran nila. Diyos ko, ano naman ba itong napasukan ko? Walang ano-ano, gulat na napatingin siya kay Darian nang marinig ang pagdaing nito. Napaluhod na nabitawan nito ang kamay niya at inihawak yan sa kanang balikat nito. Darian! Don't worry, daplis lang to. Come on. Kailangan makalayo tayo dito at matakasan kung sino man ang mga yun. Dito, posibleng may mapagtataguan tayo. Halata sa humihingal na boses ng binata ang iniindang sakit. Ayun, dun tayo. Sabi ni Darian na humakbang patungo sa magkakapatong-patong na troso. Sa malapitan, makikita ang halos tatakpan na ang mga yun ng makapal na lumot. Pati ang lupang tinatapakan nila ay puno rin ng lumot. Humiga ka, padapa sa tabi ng mga troso. Walang tanong na agad tumalima ang dalaga. Naramdaman na lang niya ang makapal na lumot na inilalagay ng binata sa buong katawan niya. Tinanggal nito sa balikat ang sukbit na backpack at itinago rin yun sa likod ng mga nakatumbang troso. Pagkatapos humiga ito sa tabi niya at mabilis na naglagay rin ng lumot sa buong katawan nito. Don't make any noise, okay? Kahit anong maramdaman mo o makita, huwag kang kikilos o gagawa ng ingay. Ipagdasal mo na hindi nila tayo mapansin. Tanging-tango lamang ang naging sagot niya. Thank God for the darkness. Naisip pa niya. It was their best hope. Muling sinakmal ng takot ang dibdib niya nang marinig ang mga yabag at mahinang pag-uusap ng mga taong humahabol sa kanila. Mariin na naipikit ng dalaga ang mga mata at taimtim na nagdasal. Unti-unti lamang niyang pinakawalan ang napigil na paghinga nang lampasan sila ng mga tumatakbong yabag na iyon. Ngunit nanatili silang nakahiga ron hanggang sa masiguro nila na talagang wala na ang mga humahabol sa kanila. Are they truly gone? Shh! Sabi ni Darian na natiling hindi kumikilos. Mahihinang yabag ang narinig niya na siyang nakapigil uli ng paghinga niya. Someone was creeping through the clump of trees just beyond kung saan sila nagtatago. Ibig sabihin ba may nakatuntun din sa pinagtataguan nila? Halos magpabingi sa kanya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ikinagulat niya ang biglang pagbangon ni Darian. It's okay, wala na sila. Paano mo na siguro? Tingnan mo. Nang sundan niya ng tingin ang direksyon na tinuro nito, nakita niya ang tatlong usan na ngayon ay naglalakad na palayo sa kanila. See, kung nandito pa mga humahabol sa atin, tiyak na hindi ganyang kakalmado ang mga hayop na yan. They would have been running for their lives. Lalo pa nga at may hawak na mga armas sa mga yon. May idea ka ba kung ano at sino mga yon? Hindi ko alam. Let's just think of them as the bad guys. Tiyak na sila may kagagawan sa mga nakita natin sa lodging camp kanina. We'll try to figure out who they are kapag nakalayo na tayo dito sa lugar na to. Ay, gaano ba ito kasama? I'll leave. Kailangan malinis at magamot yan para hindi may infeksyon. Yeah, I know. Pero kailangan makahanap tayo ng safe na lugar na mapagpapahingahan. Halika na, dito tayo dumaan sa opposite direction na tinahak ng mga yan.
Napatang sumunod dito ang dalaga, mabilis sa mga hakbang at nanatiling alerto. Kahit hapong-hapo, pinilit niya makaagapay rito. They walked for a long time, taking a route that seemed to be more rougher than the ones that they had taken before. Sa wakas huminto ang lalaki at itinuro sa kanya ang sa tingin niya ay isang yungib. Doon tayo magpapahinga. Nasisiyahang tumango siya. Hindi niya kayang magpatuloy pa sa paglalakad. Wala na siyang pakialam kung may paniki man o kung anumang nilalang ang nasa loob ng kuweba. Ngunit nang makapasok sila sa loob, mahigpit na napakapit siya sa kamay ng binata. Sobra ang dilim, kung kaya wala siyang maaninag na kahit ano. The cave smelled of mold, and the ground was hard and cold. Naramdaman niya kaysa nakita ang biglaang pagkabuwal ni Darian. Narinig pa niyang pagsusuka nito at pagkatapos, hindi niya ito kumilos pa. Darian! Nagpanik na sigaw ni Celine na napaluhod sa tabi ng lalaki. Niyugyug niya ang braso nito ngunit nanatiling hindi ito kumikilos. Naiiyak na hinawakan niya ang mukha nito. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ang pintig ng puso nito. Ibig sabihin, hinimatay lang. Darian, please, gumising ka naman oh. Nag-aalalang pakiusap niya. Hindi niya mapaniwala ang nangyayari to sa binata. Larawan ito ng lakas at tapang at tumatay ang sandigan niya. Pero sa isang banda, tao lang to at sugatan pa. Nang maalala ang natamo nito, ay marahan niyang kinapa ang kanang balikat nito. Napasinghap siya nang mahawakan ang malagkit na basaron. Nagmamadaling kinapa niya ang flashlight na alam niyang hawak nito. Nabitawan niya ng lalaki pero mabuti na lamang, hindi tumilapon sa malayo. Nang buksan niya yon at makita ang tunay na kalagayan nito, ay lalo siyang nag-alala. Kaagad humaplos ang awa at paghanga sa dibdib niya dahil sa pinakita nitong pagtitiis. Talagang pinilit nitong tiisin ang hirap at sakit na nararamdaman. Makalayo lamang sila at marating sa lugar na to. Huminga ng malalim si Celine at pilit na pinanatag ang loob. Si Darian ngayon ang nangangailangan ng tulong. Habang tinatanggal niya ang backpack na nakasabit pa rin sa balikat nito, unti-unting bumalik ang malay ng binata. Shh! It's alright. Just lie still. Masyado na palang malala ang tama sa balikat mo eh. Marami na rin dugong nawawala sa'yo kaya hinimatay ka. Kailangan na talagang magamot at malagyan ng bandage yan. I didn't mean to pass out like that. Don't worry, Mr. Macho. Hindi naman nabawasan ng iyong pagkalalaki. And for your information, you also threw up. Can I have some water? Kailangan mahubad ang t-shirt mo para magamot ng mabuting sugat mo. Do you think you can sit down? Kailangan natin makapasok pa sa loob. Dahan-dahan itong bumangon. Hindi dapat tayo dito sa may bungad. Are you sure kaya mo pa maglakad? Sa halip na sumagot ay binitbit ni Darian ang backpack at nagsimula ng humakbang papasok sa loob ng kuweba. Napailing na inagaw niya rito ang dalahin at nagpatiunan ng maglakad. Mabuti na lang mukhang walang nakatirang paniki ron. Kung tutuusin, maliit lamang ang kabuuan ng kuweba. Nakikita na rin niya ang lagusan sa kabilang dulo. Ang kinatuwa niya ay ang tila maliit na lagun na naroroon. Ang tubig ay nanggagaling pa sa pinakamataas na bahagi ng lupa. Inumin mo muna to. Sabi niya na inabot dito ang isang pain reliever at isang antibacterial na gamot. Hinugasan muna niya ng alkohol ang mga kamay bago sinimulang gamutin ang sugat. Daplis nga lang ang tama ng bala sa balikat nito, ngunit lumikha pa rin yun ng malaking damage. This is going to hurt pero kailangan tiisin mo, okay? Marahang dinampian niya ng bulak na may betadine ng sugat at pinahiran niya ng antiseptic ointment bago nilagyan ng gasa. There, all done. I guess it's my turn to say thank you. Kaagad nakaramdam ng pagkailang na nagbaba siya ng tingin. He had nice chest and abdomen, wide, firm, and all hard muscles with thin and silky hair disappearing into his waistband. Napaupong isinandig din ni Celine ang likod sa bato. Ngayon niya uli naramdaman ang matinding pagod. Pakiramdam niya puno ng blisters ang mga paa niya, kahit pa nga nakasuot siya ng rubber shoes. At mas lalong nanlalagkit ang pakiramdam niya dahil sa natitirang lumot sa buhok. Gutom ka na rin siguro gaya ko. Hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong makakain kanina. Muli nitong inilabas ang food provisions na dala nito. Inamoy nitong pagkain. Sira na tong ulam pero itong kanin okay pa. But I think
I'll just have this bread again. How about you? No, I'm not really hungry. Napailing na sabi niya. Dahil siguro sa sobrang pagod, kaya hindi siya nakakaramdam ng gutom. Isa pa, maalala lang niya ang mga nakita nila sa lodging camp, nawawala na siya ng gana. Sa tingin mo, anong ibig sabihin ng mga nakita natin kanina? At yung mga humahabol sa atin, ang weird ng itsura nila, di ba? I don't really know. It must be some kind of a ritual. Based sa mga itsura nila, may naririnig na ako tungkol sa isang kultong lumalaganap sa parting ito ng Davao, but not really sure. Ang nangyari sa atin kanina was a case of being on the wrong place at the wrong time. Kulto? Sa tingin mo talagang ligtas na tayo ngayon? Hindi nila kaya tayo masusundan dito? Well, gusto ko sabihin oo. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro hanggat hindi tayo talaga nakakalis sa bundok na to. Let's just hope na dahil madilim, hindi nila tayo nakilala. Gaya ng hindi rin natin pagkakakilala sa kanila. Gustuhin ko mang iparating sa authority sa mga nakita natin. I'm afraid. Baka wala na tayo may pakitang ebidensya sa kanila. Sigurado ako lilinisin at aalisin na nila mga bangkay doon. Isa pa, kung gagawin ko yun, baka lalo ko lang may lagay sa pahamak ang buhay natin. Let's just charge this to bad experience. Ang mahalaga na takasan natin sila. Nakakaunawang tumangong dalaga. Yeah, I see your point. Mas mabuti nga sigurong ilihim na lang natin ang nangyari at nakita natin ngayon. Unless, hindi sila tumigil sa paghanap sa atin. But I don't think na gugustuhin din nilang lalo pang mabuka masamang gawain ng samahan nila or whatever. Nakakatawa pero alam mo bang hindi ito ang unang pagkakataon na nakawitness ako ng ganito? Habang nagtatakbo tayo kanina, naalala ko ang nangyari sa akin sa Manila. Only then, I was all alone. Really? Paano at kailan nangyari yon? Sinimulan niyang ikwento ang lahat ng nangyari sa kanya sa Global Imports. Ang pagkakabuko niya sa ginagawang pagnanakaw ng dalawang matataas na tauhan doon. Ang pagtatago niya sa Baguio at ang paghahanap sa kanya ng kakambal at amo niya. Kaya ka pala nagbabakasyon ngayon at para makalimutan mo ang trauma na pinagdaanan mo. Pero ngayon mukhang lalo pa yata nadagdagan yun. Ewan ko ba? Siguro, hindi lang si Rika ang kakambal ko. Kundi pati na rin ang panganib eh. Tingnan mo na lang ang pagkakahulog ko kanina sa bangin. I really love to seek adventure and excitement, but not this kind. Natawa si Darian sa sinabing yun ng dalaga, ngunit siya man, ganun din ang gustong sabihin. Dahil katulad nito, mahilig din siya sa adventure at paggawa ng mga daring na bagay. Kaya nga ganitong klaseng negosyong tinatag niya. Nagulat siya sa nalamang minsan na palang nalagay sa panganib ang buhay ni Celine at hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niyang panghihinayang na wala siya noon sa tabi nito para ipagtanggol to. Ngayon lang din niya naalala na may kakambal ito. Minsan na rin niyang na-meet noon ang babae who was a shy and quiet version of Celine. Talagang magkamukha ang dalawa. Pero kahit pa siguro pagtabihin ngayon ang dalawa na pareho ang ayos at kasuotan, matutukoy pa rin niya kung sino si Celine. Para sa kanya, mas may dating ang ganda ng huli. Ang sabi mo, nagkagustuhan ng kakambal mo at ang boss mo habang naghahanap sa'yo. I was surprised to know na naunahan ka pang mag-asawa ng twin sister mo. Bakit pakiramdam ko, iniinsulto mo na naman ako dyan sa sinabi mo? Bakit? Dahil mas malapit ako sa mga lalaki? Ganun ang gusto mong tukuyin, di ba? No, Celine. Actually, I meant that as a compliment. I just find it hard to believe na single ka pa rin. When surely, a lot of men must be going crazy over you. Sa sinabing yun ng binata ay gulat na napatitig si Celine dito. Totoo man sa loob o hindi ang sinabi ni Darian, ay may humaplos pa rin pilig sa puso niya. A lot of men, except you. Hey, now you're exaggerating. Di kumbinsidong sabi niya. Ang totoo, talaga mas malakas ang appeal sa akin ni Rika. Dahil siya ang nakabighani ng puso ng lalaki matagal ko nang hinahangaan. Ang boss kong si Dave, who is now my brother-in-law. Ang lalaki hanggang kaibigan lang ang turing sa akin. Pero nang makita ang kakambal ko na kamukhang-kamukha ko naman, na love at first sight ka agad. So, isa sa mga rason din kaya ka ng bakasyon ngayon was because you're nursing a broken heart? Ganun ba? Madilim ang ekspresyon ng mukha na tanong nito. No, because I was not really in love with Dave. Simpleng paghanga lang ang naramdaman ko sa kanya.
Teka nga pala, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? At ang galing mong tanungin kung bakit single pa ako. Ikaw rin naman, naunahan pa ni Matt na mag-asawa. You must be what? 31 years old now, right? Why? Are you one of those men na takot sa salitang kasal? On the contrary, I believe in the sanctity of marriage. Kung magpapakasal ako, dun sa babaeng talaga mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Siguro, mabuti kung magpahinga na tayo. Isa lang ang dala kong sleeping bag, kaya kailangan mag-share tayo. Malaki naman to kaya kasyang-kasya tayong dalawa. Napakaugat labing tiningnan niya ang magiging higaan nila. Malaki nga yun, ngunit sigurado pa rin na magkakalapit ng gusto ang mga katawan nila. Pero may pagpipilian ba siya? Well, what are you waiting for? Kung nag-aalala ka, baka pagsamantalahan kita. Please be rest assured. I'm not in a good condition to attack you. Napabuntong hiningang lumapit siya at dahan-dahang tumabi rito. Halos magpabingis sa kanyang malakas sa pinting ng puso. Nakatalikod siya rito habang ito naman nakaharap sa kanya. Ang akala niya nahihirapan siyang makatulog, ngunit dahil sa sobrang pagod, kaagad siyang mahimbing nang sandaling ipinikit niya ang mga mata. Hindi. Oh, no. Nalimpungatan si Celine sa pagkakatulog nang marinig ang parabang nahihirapang salita na yon sa tabi niya. For a moment, she lay paralyzed. Ngunit ang maramdaman ng pagkislot ng taong katabi niya at muling pagsasalita nito ng mga salitang hindi niya maunawaan, ay naalala niyang silang dalawa lang ni Darian ay nasa loob nga pala ng kuweba. Darian, wake up! Binabangungot ka! Ngunit patuloy na umuungol ito. Hinawakan niyang pisngin ito upang sana tapikin yun. Ngunit nagulat siya nang maramdaman ang mainit na balat nito. Nang salatin niya ang noon nito, lalo siyang napaso sa napakainit na temperature nito. Naku po, Darian, ang taas ng lagdat mo! Tarantang kinapa niya sa dilim ang flashlight na hindi niya namalayang pinatay pala ng binata. Kinuhin niyang backpack at naghalungkat. Inilabas niya mula ron ang nakitang jacket at face towel. Celine. Shh, it's okay. Masuyong hinaplos niya ang buhok nito. Kailangan mapababa natin ang fever mo. Darian, heto, inumin mo to. I'm so cold. Yeah, I know. Huwag kang mag-alala, gagaling ka rin kaagad. Pagbibigay lakas loob niya rito, patuloy niyang pinupunasan ang muka at parte ng katawan nito na nahahawakan niya. Alam niyang ang sugat sa balikat nito ang dahilan ng pagkakaroon nito ng lagnat. Wala siyang alam kung paano maging nurse, pero gagawin niyang lahat para mapagaling to. Kahit mahirap, pinilit niyang mahubad ang t-shirt. Pagkatapos, sinuot niya rito ang jacket. Buong magdamag niyang binantayan ang kalagayan nito. Sa tuwing mag-iinit na ang face towel na inilagay niya sa noon nito, muli siyang nagtutungo sa lagun. Binabasa yun at binabalik sa noon nito. Magbubukang liwayway na nang gupuin ng antok at pagod si Celine. Muli siyang humiga sa tabi ng kasama. Ngunit sa halip na tumalikod dito, humarap siya at iniyakap ang braso nito upang kahit papano may bahagi niya ang init ng kanyang katawan sa nanlalamig na pakaramdam nito. Malalakas na huni ng ibon ang nagpagising sa mahihimbing na diwa ni Darian. Nang iminulat niya ang mga mata, nahagip ng paningin niya ang sumisiwang na liwanag sa lagusan ng kuwebang kinaroroonan nila ni Celine. Napakunot noo siya nang maramdaman ang basang bagay na nakapatong sa noon niya. Nang ibaling niyang tingin sa kanyang tabi, nahugot niya ang paghinga. Nakayakap sa dibdib niya ang isang braso ng natutulog na dalaga, habang ang isang binti nito nakadantay sa kanya. Nararamdaman niya ang mabining paghaplos ng mainit na hininga nito sa leeg niya, kung saan nakasiksik ang mukha nito. Ngayon niya naalala ang mga naganap sa nagdaang magdamag, ang pagdadeliryo niya, at pagkakaroon ng mataas na lagnat, ang pag-aalaga nito at pagbabantay. Saglit na pinakiramdaman niya ang sarili. Wala na ang sakit at pamimigat ng kanyang ulo, pati ang matinding ginaw na naramdaman niya ng nakaraang gabi. Nangihina pa rin ang kanyang kalamnan, ngunit magaan at mabuti na ang kanyang pakiramdam. Ngayon may kakaibang init siyang nararamdaman dahil sa pagkakadikit ng mga katawan nila ni Celine. A woman's body was pure miracle of nature. Nararamdaman niya ang binubuhay nitong pagnanasa mula sa kaibuturan niya. Marahang kumilos si Darian paharap sa babae at iniyakap din ang isang braso sa baywang nito. Masuyong tinitigan niya ang marusing at walang bahid na anumang make-up na mukha nito.
Ngunit para sa kanya, hindi yun nakabawas sa kagandahan nito. Bagkus, lalo siyang humanga sa nakikitang kainosentehan ng mukha nito habang natutulog. She felt so tender and soft in his arms. Marahang hinaplos niya ang pisngi nito at dinampian ng masuyong halik ang mga labi nito. Nananaginip si Celine. Isang napakatamis sa panaginip na kung gising siya, mahihiya siyang pangarapin. Hinahalikan daw siya ni Darian. Mainit at masuyo ang mga labi nitong dumadampi-dampi sa kanyang tikom na bibig. Ngunit ang lumaon, naging mapusok. Nagulat siya at napamulat at napagtantong hindi pala panaginip lang ang lahat. Totoong magkayakap sila ni Darian at magkahinang ang kanilang mga labi. Darian! Pinutol ng mga labi nito ang gulat na sabi niya. Pasibasib na muling inangkin ng mga labi nito ang mga labi niya. Tila uhaw. Napapikit na muling tinalo ng kahinaan ang katinoan ni Celine. Kasabay na marahang paggalugad ng isang kamay nito, ay ang kasabay naman ang paglalakbay ng mainit na labi nito sa pisngi niya. Ouch! Napaigtad na daing nito habang hawak ang kanang balikat. Gulat na napamulat si Celine at kaagad na pinagbalikan ng katinoan at malay sa paligid. Pabalikwas sa bumangon siya at lumayo sa kasama. Daig pa niyang binuhusan ng malamig na tubig. Oh, what are you doing? Nagiinit ang mga pisnging sambit niya na natutop ang bibig. May sakit ka, Ad. Hindi na naituloy ang sasabihin sa halip, napabuntong hininga. I should ask, how are you? But obviously, okay ka na. Sabi niyang hindi makatingin ng diretsyo rito. Yeah, I feel better now, thanks to you. Tugon nito na hindi man lang kakitaan ng pagkailang. Nakaguhit pa sa mga labi nito ang isang magandang ngiti. Anong oras na ba? Hindi pa tayo alis dito? Tanong niya na napatingin sa lagusan ng kuweba. Ang relo niya nasa loob ng sarili niyang backpack at kasamang naiwan sa grupo. She really could not wait to be home and be safe from any harm. At mas lalong gusto niyang mailayo ang sarili kay Darian upang iligtas ang puso niya sa kakaibang damdaming binubuhay roon ng binata. Sa bawat oras na magkasama sila, nadadagdagan ang panganib na mahulog ng gusto ang kanyang loob rito. Hindi niya alam kung kailan napalitan ng atraksyon ang galit na nararamdaman niya para sa binata. Basta ang alam niya lang, isang malaking pagkakamali kung hahayaan niyang tuluyang mabihag nito ang puso niya. Hindi na niya gustong maulit pa ang kagagahang minsan na nagawa niya. Ang mag-ilusyon sa isang lalaki. At least noon, hindi man nagkagusto sa kanya si Dave. May malaki naman itong respeto para sa kanya. Samantalang si Darian, mababa ang tingin sa kanya. Alam niyang walang kahulugan dito ang mga halik na pinagsaluhan nila. He was just feeling horny and she was the only one who was near and available. Much as she disliked it, no matter how unacceptable and foolish it was. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito para sa isang lalaki. Oo nga at malapit siya at madaling ma-attract sa mga ito. Ngunit ngayon lang nangyaring handa siyang itapon ang pag-iingat sa hangin at basta ipagkaloob na lamang ang sarili sa lalaking ni wala siyang relasyon. Kung hindi niya marahil na hawakan ang sugat nito, tiyak na kapwa sila nakalimot. Kaya ngayon, natatakot siya. Dahil may palagay siyang pagdating kay Darian, baka hindi lang ang pride niya ang masaktan, kundi pati na rin ang kanyang puso at buong pagkatao. The most intelligent way to handle it, the only way to handle it, was to stay as far away from him as possible. Celine, gulat na napaigtad siya nang marinig ang tinig ni Darian sa tabi niya. Dahil sa lalim ng tinatakbo ng isipan niya, hindi niya agad napansin ang paglapit nito sa kanya. Bago pa siya makaiwas, nahawakan niya nito ang mga balikat niya. Look, I know you're still worried, but I promise you, we'll be out of here soon, okay? Mga kalahating oras lang siguro nating lalakarin mamaya. Mula dito ang lugar na sinasabi ko sa'yo. But first, we need to eat para magkaroon tayo ng resistensya. Sabi nito na bumalik sa kinalalapagan ng sleeping bag at iniligpit yun. Gagawa ko na nga po para maiinit ang mga canned soup na dala ko. Why don't you take a bath in that lagoon? I'm sure you're dying to get clean. I have some toiletries in the pack.
Samantalahin mo habang kumukuha pa ako ng mga kahoy at naghahanda ng makakain natin. But please, save some clean water for me, okay? Pagbibiro nito. Nakakailang hakbang na ito palabas ang kuweba nang biglang huminto at pumihit paharap sa kanya. Celine, about what happened kanina. Ngayon lang nangyaring hindi makahanap ng sasabihin. Ang sa tuwi na ay confident at straightforward na binata. Alin? Yung kissing scene natin kanina? Babaliwalang sabi niya. Please, don't think anything about it. It's no big deal really. Nagkibit balikat na pinilit niyang salubungin ng tuwid ang mga mata nito. Naging madilim naman ang ekspresyon ng mukha nito. Yeah, I was just about to say the same thing. It's no big deal. Mabuti naman at pareho tayo ng salobin. Sarkastikong dagdag nito bago tumalikod at tuloy-tuloy nang lumabas ng kuweba. Napakurap-kurap na pinigil niyang tumulo ang nagbabantang luha. Makailang ulit na huminga siya ng malalim upang magluwag ang paninikip ng kanyang dibdib. Yun naman talagang inaasahan niyang sasabihin nito. Kaya inunahin niya na ito na sabihin ng mga salitang yun. Sa wakas ay narating nila ang lugar na sinasabi ni Darian. Naabutan na nilang naghihintay na roon sa kanilang buong grupo. Sabik na nagyakap sina Pam at si Lynn. Kagaya niya ay mga galos lang din ang natamo nito mula sa pagkakahulog nila sa bangin. Katulad na napagkasunduan nila ni Darian, inilihim nila ang nangyari at nakita sa lodging camp. Idinahilan na lamang nito na nasabit ito sa isang matulis na sanga kaya nagkaroon ng sugat ang balikat nito. Nang makapagpalit ng damit, at muling makapag-ayos ay nagkaroon uli ng confidence si Celine. Pakiramdam niya ay kaya na niyang harapin ang lahat, lalo nang napipintong paghiwalay nila ni Darian ng landas. Mula pa kaninang umalis sila sa kuweba hanggang magkita-kita sila ng grupo ay hindi pa sila nag-uusap. Kanina pinilit lamang niyang ngumiti nang biruin at tuksuhin sila ng mga kasama. Dahil sa pagsusulo nila ng binata, hindi niya alam kung may balak pa itong kausapin siya. Ipinaabot lang nito ang mga damit niya na naiwan sa backpack nito kanina. Siya man, ganun din ang ginawa. Ipinasauli rin niya ang damit na hiniram dito. Maya-maya lang sasakay na sila sa bus na maghahatid sa kanila pa uwi. Dapat masaya siya dahil dumating na rin ang oras na pinakahihintay niya. Ang makauwi at makalayo sa presence ni Darian. Ngunit sa halip, puno ng kahungkagan ang puso niya sa isiping maaaring ito na ang huling pagkakataong makikita niya ang lalaking akala niya ituturing na niyang kaaway habang buhay. Her enemy who became her hero. The hero who did not need her for a heroine. But then again, it was all for the best. Hindi rito sa Davao ang mundo niya kundi sa Manila. At kapag nakabalik na siya ron, pipilitin niyang kalimutan ang lahat ng masasama pati na magagandang nangyari sa kanya sa adventure na ito, lalo na ang mga tungkol kay Darian. Sa Manila, muli niyang haharapin at ipagpapatuloy ang buhay niya. Are you ready? Halika na! Kakausapin pa daw tayo ni na Darian bago tayo umalis. Sabay na nagtungo sila kung saan naghihintay na rin ang mga kasama nila. Si Matt ang nagsalita at nagpasalamat sa kanilang lahat. Nang mapatingin sa Celine sa walang kibong si Darian, natagpuan niyang sa kanya rin nakatutok ang mga mata nito. Pinilit niyang mag-iwas ang tingin. She smiled and held her head up. Ngunit ito ay nanatiling seryoso. At katulad nga ng dati, hindi mabasa kung anong nasa isip. Pagkatapos magsalita ni Matt, lumapit ito at isa-isang kinamayan ang mga sumali sa trip. Ganon din ang ginawa ni Darian. I hope na hindi ito ang huling pagkikita natin. Hindi ka sana nadala na piliin uli ang company namin kung sakaling gusto mo uling sumabak sa isang adventure trip. Sure, hayaan mo kapag nagkaroon uli ako ng time. O paano, good luck na lang at God bless. Salamat uli. Paalam nito. Same here. Nang si Darian na ang kaharap, huminga ng malalim ang dalaga at pilit nagpakatatag. Ang akala niya kakamayan lang siya nito, ngunit laking gulat niya nang yakapin siya nito at gawaran ng isang halik sa pisngi. Maraming salamat ulit sa pag-aalaga mo sa akin nung nagkasakit ako. Mas marami akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. You saved my life more than once. I can never repay that. Parang may bikig ang lalamunang balik niya. Napakagat-labing pinigil niyang huwag umalpas ang nagbabantang luha.
I'm not asking for any repayment. Well, just keep yourself safe, okay? Hinawakan pa nito ang isang kamay niya at pinisil yun. Nang tumango siya ay tumalikod na to. Uy! Ano yung nakita ko ha? Nanunokso ang ngiti ni Pam nang lapitan siya. Mukhang sobrang intimate ang pagpapaalam yun ni Papa Darian ha. Ikwento mo naman sa akin kung ano nangyari nung kayong dalawa na lang magkasama. Please, Pam. I'm sorry, wala ako sa kondisyong magkwento. Pagod na ako. I'm sure ikaw rin. Tara na, sumakay na tayo sa bus para makapag-relax muna tayo. I can't wait to be home. Pag-iwas niya, na nagpatiuna ng lumakad patungo sa naghihintay na bus. Ngunit sa huling pagkakataon, hindi niya napigilan ng sariling sulyapan ang kinaroroonan ni Darian. Goodbye, Darian. Sana maging masaya ka. Sa isip na lamang nasabi niya. Malalim ang buntong hiningang pinakawala ni Darian nang mawala sa paningin ang papalayong tourist bus na sinusundan niya ng tingin. He should be happy and satisfied na maski papano ay natapos din ng matagumpay ang adventure trip na sinagawa nila. Kahit pa nga may mga aberyang nangyari. At dapat matuwa siya dahil sa wakas, nagkahiwalay na ang landas nila ng babaeng nagpapagulo ng isip at damdamin niya. At least, his life would be back to normal now. Pero sa halip, malaking panghinayang ang nararamdaman niya. Parang hindi niya kayang tanggapin ang possibility na maaaring hindi na sila muling magkita ni Celine. Ang babaeng gusto niyang panatilihing yakap sa kanyang mga bisig. At masigurong ligtas ito palagi. But she did not need his protection now. She made it very obvious that she could not wait to get away from here. Halatang sabik na itong umuwi, pabalik ng Manila, kung saan ito maligaya. At dapat ganun din ang gawin niya, ang kalimutan ang lahat ng tungkol dito at ituon ang isip sa mas mahalagang bagay. Pero bakit ngayon pa lang parang namimiss niya ito ng sobra-sobra? Pakiramdam niya, parang may kulang sa kanyang buhay. Bakit parang hindi ganun kadali maisantabi ang bagay na yun? Lalo na ang alaala ng pag-aasikaso at pag-aalaga nito sa kanya nung nagkasakit siya. Tama, kapwa sila may utang na loob sa isa't isa pero higit pa rin ang dahilan ni Darian kung bakit siya nagkakaganon. Mapait ang ngiting napailing siya. Mukhang kahit gaano pa niya gustong takasan ang katotohanan, huli na. Something irrevocable happened to him and his life would never be the same again. Sobrang saya ko, Celine. I almost can't believe it. In about 7 months' time, magiging mami na ako. Nagniningning ang mga mata at puno ng excitement ang tinig na yon ni Rika. At ako naman, magiging auntie na. Natutuwa ring sabi ni Celine. Magkaharap na nag-uusap ang kambal sa isang Italian restaurant na nasa loob ng isang mall, kung saan katatapos lang nilang mag-shopping. Habang pinagmamasdan niya ang kakambal, talagang natutuwa siya sa nakikitang glow at kaligayahan sa mukha nito. At lalo pang magiging kompleto ang kaligayahan nito at ng asawa dahil magiging magulang na mga ito. 2 months pregnant na si Rika. Ngayon, ay rito na rin sa Maynila mamamalagi ang kakambal niya at lingguhan na lang uuwi sa Davao upang i-check ang negosyo nila ron. I'm really happy for you and Dave. I'm sure na magiging good parents kayo sa mga magiging anak niyo. Tapat sa loob na sabi niya. Are you really happy? I mean, sabi nito nang makita ang pagtataka sa mukha niya sa unang tanong nito. I know a truly happy person when I see one, and you're not it. What are you saying? What gave you the idea na hindi ako masaya? Come on, Celine, I'm your twin, remember? Pwede mong madaya ang ibang tao pero hindi ako. Kahit si Dave, napapansin na rin ang pagbabago mo. Hindi na raw ikaw ang dating sekretarya niya na palangiti at palabiro. Lagi ka na lang daw matamlay at madalas. Wala ka sa konsentrasyon sa trabaho mo. He's worried about you. Kaya pinakausapan niya akong kausapin kay. What happened, Celine? May problema ka ba? Concern na hinawakan nito ang isang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. You and Dave are imagining things. Wala akong problema, okay? Do I have to smile and be bubbly all the time? Why? You make it sound as if I'm a clown or something? Bahawang-tawang napailing-iling siya. Napabuntong hininga at humalikip-kip si Celine. Hindi to kumbinsido. Base na rin sa ekspresyon ng mukha nito. If I didn't know you better, sasabihin ko may kinalaman sa pag-ibig ang pinagkakaganyan mo. Ganyan na ganyan din kasi ako nung pinipilit kong kalimutan si Dave.
Pero kilala kita, kahit kailan hindi kita nakitang ganyan kamiserable kapag nakikipag-break ka sa mga naging boyfriend mo nun. And please, stop pretending na masaya ka because it's your own eyes that were giving you away. Oo, ngumingiti ka, tumatawa, pero hindi yun ang nasa mga mata mo. It's like, you lost the enthusiasm for everything Nagkaganyan ka lang mula nang bumalik ka sa pagbabakasyon mo sa Davao. Did something happen there na hindi ko alam? Sa sinabing ni nakakambal, napayo kong nag-iwas ang tingin sa Celine dito. Hindi niya alam na sobra palang obvious ang pagiging malungkot niya. Pero paano niya ba sasabihin sa kapatid na kaya siya nagkakaganito dahil sobrang namimiss siya ng Davao? Ang lugar na lagi niyang iniiwan ngunit ngayon gustong balik-balikan dahil this time, naiiwan na rin niya ang puso niya ron. Mukhang wala ng saysay na patuloy pa niyang dayain at itatuwa sa sariling katotohanan. Sa kabila ng pagnanais niyang isalba ang puso na huwag mahulog kay Darian, nanay pa rin ang damdamin niya kaysa sa kanyang utak. Hindi umiepekto sa kanyang kasabihang out of sight, out of mind. Dahil kahit 2 buwan nang nakalipas, mula nung maghiwalay sila ng landas, matapos ang adventure trip na yon, nanatiling okupado nito ang puso't isipan niya. At kahit anong pilit niya na magpakasaya, puno pa rin ng kalungkutan at pananabik ang kanyang puso. Her twin was right on target. Katulad nito noon, naranasan din niya ngayon ang hirap at sakit kung paano kalimutan ang isang lost love. Ang kaibahan nila, mahal din si Rika ng lalaking kinalilimutan nito. Samantalang si Darian, walang pagtingin at pagpapahalaga. Kaya hindi niya magawang ipagtapat sa kapatid ang tunay na dahilan ng pinagdaramdam niya. This time, nahihiya siyang malaman ito ang malaking kalokohan niya. Tama ito. Dati napakadali niya makarecover kapag nakikipaghiwalay sa mga naging karelasyon niya noon. Pero ngayon, mas nasasaktan siya sa lalaking hindi naman naging kanya. Muli siyang pinaglaruan ng tadhana dahil ngayon, sa unang pagkakataon, totoong nagmamahal na siya sa lalaking kailanman hindi iibig sa kanya. Napabuntong hininga muling nag-angat ng tingin si Celine at pilit na pinapasiglang kilos. Look, Rika. I know you mean well and I thank you for your concern. But please, maniwala ka. I'm fine, really. Stop worrying about me, okay? Pakisabi na rin kay Dave na pasensya na siya. I'll try to be the best and most competent secretary. But hey, nobody's perfect naman, di ba? At pwede ba? Ang sayo na pinag-uusapan natin kanina kaya wag tayong magpakasenti ba? Hindi niya alam kung napaniwala niyang kakambal. Ilang saglit na tinitigan siya nito na tila ba iniisip ang ekspresyon niya, pinagmamasdan, bago nagkibit balikat at nagbukas ng bagong topic. Hanggang sa magkayayaan na silang umuwi, hindi na ito nag-usisa pa tungkol sa iniwasan niyang paksa. Abala sa pagtatrabaho sa harap ng computer si Celine nang tumunog ang cellphone na nasa mesa. Wala sa loob na sinagot niya yon. Hello, Celine. Malalim ang timbre ng boses na yun sa kabilang linya. Nahugot niya ang kanyang paghinga at napahigpit ang kapit niya sa hawak na receiver nang marinig ang pamilyar na tinig na yun ng lalaking hindi niya malimot-limutan. Hello, Darian? Halos magpabingi sa kanyang malakas sa pagtibok ng kanyang puso. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. How are you, Celine? Of course, I'm fine. Ikaw, kumusta ka na? Yung sugat mo, kumusta na rin? And paano mo nga pala nalaman kung saan mo ako makakontak? Narinig niya ang pagtawa ng binata sa kabilang linya at naghahatid yun ng nakakakiliting sensasyon sa pandama niya. She knew she sounded thrilled, but it didn't matter. She was really glad to hear from him again. I'm doing fine at magaling na rin ang sugat ko. Mababaw lang naman yun. At dun sa isa mo pang tanong, well, I have my resources. Isa pa listed naman sa Directory ng Global Imports, kaya hindi ako nahirapang makontak ha. Actually, nandito ako ngayon sa Manila. I attended a conference and I also want to see you. Libre ka ba mamayang gabi? Can I invite you out to dinner? May maganda kasi ako ibabalita sa'yo. Yes and yes. Gusto niyang isigaw ang sagot na yun sa binata. Pakiramdam niya na nanaginip siya at hindi totoong nandito ito ngayon sa Maynila at iniimbitahan pa siyang kumain sa labas. Ngunit may mas magandang idea siyang naisip. Gusto niyang maging espesyal ang pagkikita nilang muli. Yung silang dalawa lang at wala ang distraction ng mga ibang tao sa paligid.
Sure. Gusto ko yatang marinig ang magandang balita mo. But, I got an idea. Instead of going out, I want to invite you to my house. Ipagluluto kita at doon na lang tayo mag-usap. Deal? Puno ng excitement ang dibdib niya. Really? You'll cook for me? Wow. I feel so honored. It's more than I expected. Okay, give me your address and I will be there at exactly 8 o'clock tonight. Nang maibigay ni Silly ng address ay nagpaalam ng binata. Kahit wala nang kausap, parang baliw na nakangiti pa rin siya sa kawalan. Kung hindi pa niya narinig ang pagtikim ni Dave, hindi pa mababalik ang malin niya sa paligid. I'm sorry. May sinasabi ka ba? May kailangan ka ba? No, it's okay. I'm just going out for a while. Ilang saglit na tinitigan siya ng bahaw habang nakangiti ito. I'm glad to see you that you're back to your old self. You look positively glowing and cheerful just now. Sino ba yung kausap mo at mukhang excited ka? Curious sa tanong nito. Just a friend. Is it okay kung hindi ako mag-overtime mamaya? May bisita kasi ako at... No problem. You can go at 5 o'clock. I'll go now. I'll be back after lunch. Nang mapag-isa muling nahulog sa pag-iisip ang dalaga. Ngayon niya naalala na hindi nga pala siya marunong magluto. Gusto man niyang tawagan si Rika para magpatulong, hindi rin niya gustong mag-usisa pa ito. Bahala na. May recipe book naman siya sa bahay anyway. Celine stood in the middle of her kitchen and closed her eyes. Mag-aalas 7:30 na at maya-maya lang darating na si Darian, pero hindi pa siya nakahanda. Paano ba niya naisip na makakaya niyang magluto ng isang masarap na potahe? Gayong ang alam lang niyang gawin, maglaga ng itlog at magpakulo ng tubig. Kahit noon pa man, hindi niya kinahiligan na magluto. At dahil nag-iisa, madalas na mga ready-to-eat at mga lutong ulam ang binibilit kinakain niya. Ngayon siya nagsisisi kung bakit naimbitahan pa niya si Darian at nagyabang na ipagluluto pa ito. Nang muli siyang magmulat at pagmasdan, ang sa tuwina ay malinis at halos hindi nagagamit ang kusina niya, parang gusto niyang umiyak. The room was a disaster. Every pan she owned was filled with the abandoned effort after another. Amoy na amoy pa rin niya ang nasunog na gravy na ginawa niya. Habang binabasa niya kanina sa recipe book, ang roast ay parang napakadali lang nun gawin. A little salt, a dash of pepper, a rub with garlic, then place it in the oven. Ngunit pakiramdam niya, mali pa rin siyang nagawa dahil makunat hiwain ang karneng inislice niya kanina. Palpak din ang sauce na ginawa niya para ron. At sa halip na kanin, mashed potato ang ginawa niya na kung titingnan parang wallpaper paste sa halip na pagkain. Ultimong asparagus soup na madaling lutuin na overcook pa niya. The one bright spot was dessert. Bumili siya ng paborito niyang strawberry tart nang mag-grocery siya kanina. At kahit paano maganda at elegante. Ang lahat ng pagkakais niya sa kanyang lamesa. Inilabas niya at inihanda ron ang mga espesyal na pinggan, kutsara at wine glasses niya. Nang muli niyang tingnan ng oras, napaungol na nagmamadaling tinanggal niya ang suot na apron. Patakbong tinungo niya ang kanyang silid at mabilis na nag-shower. Isang simple ngunit eleganteng itim na westid ang sinuot niya. Spaghetti strap yun na humahakap sa magandang hubog ng kaniyang katawan. Umaabot lamang yun sa itaas ng kanyang mga tuhod. Katatapos lamang niya maglagay ng make-up, at nag-spray lamang siya ng pabango nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang doorbell. Sunod-sunod ang pagtahit ng dibdib at nangangatog ang mga tuhod na lumabas siya ng silid. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan yon. Dahil mababa lamang ang kanyang gate, kitang-kita na niya ron ang dumating na si Darian. Habang naglalakad siya patungo rito, pinilit niyang umakto ng kasyual. Kahit na ang totoo, gusto na niyang tumakbo patungo sa binata at yakapin ito. Nais kasi niyang masiguro na talagang naroon ang lalaking lagi niyang naaalala. Hi. You look very lovely. More lovelier than I remember. Tipid ang ngiting pagbati nito nang pagbukas niya ng gate. Kitang-kita ang paghanga sa mga mata nito habang pinagmamasdan siya at pinupuri. Thank you. Come on, let's get inside. Natuwa siya ng purihin nito ang bahay niya. Talagang ipinagmamalaki niya ang apartment na pinagpundaran niya ng magagandang kasangkapan. Nagdala nga pala ako nito. Ipinakita sa kanya ng lalaking isang bote ng red wine. Wow, tamang-tama to para sa food na inihanda ko. Please, have a seat and make yourself at home.
Ihanda ko lang ang mga pagkain. Itinago niya ang pagniwi nang maaalala ang mga palpak na pagkain inihanda niya. Gusto sana niya maging espesyal ang lahat para rito. Pero siguradong mapapahiya siya ng husto sa oras na matikman nito ang mga niluto niya. Wow! Mukhang pinaghirapan mo talaga ang dinner natin. Everything looks delicious. Lalo tuloy akong ginutom. Her heart sank. Pinilit niya maging kalmado ang kilos at ekspresyon ng muka habang nagsasali ng alak sa mga kupitan nila. Nang makaupo na rin siya, nagsimula na maglagay ng pagkain sa pinggan nito si Darian. He helped himself to a generous portion of sliced roast and mashed potato. Nilagyan nito ng sauce ang roast at gravy naman sa mashed potato. Habang siya, konti lamang ang mga pagkain nilagay sa pinggan niya. Kinakabahang sumimsim siya ng alak nang umpisang hiwain ng binata ang roast sa pinggan nito at isubo yun. He winked at her and chewed. Pakiramdam niya matagal na sandali ang lumipas bago ito lumunok. Kitang-kita pa niya ang umbok na namuo sa lalamunan nito. I hope the roast is not too tough. Napakagatlabing sabi niya. Not a bit. Ngunit hindi nakaligtas sa pansin niya ang halos pag-ubos nito sa nakahandang tubig sa tabi ng pinggan nito. Walang ganang sumubo siya ng mashed potato. The potato stuck at the roof of her mouth. And the burnt taste of gravy, which she had tried to cover with powdered garlic, was so awful. It brought tears to her eyes. Stop! Awat niya kay Darian nang makitang susubo ito ng mashed potato. Don't eat that! Napatay yung kinuha niya ang pinggan nito na tila ba may laso na kakainin nito. Gulat na napatitig ito sa kanya. Celine, why? What's wrong? Hindi mo kailangang piliting kainin ng mga walang kwentang pagkain na to. Nakakahiya talaga sa'yo. Hindi naman kasi ako talaga marunong magluto eh. Nagpaka-TH lang ako. I'm so sorry. Hey, hindi mo naman kailangan mahiya o humingi ng sorry. At mas lalong hindi ka dapat umiyak. Hinawakan nito ang kanyang mukha at masuyong pinahid ang basang pisngi niya. Okay, it might not be the best food I've ever eaten, pero para sa akin, ito pa rin ang pinaka-espesyal. Believe me. I would have eaten every bit then, complimented you for your efforts. And died in the process? Nahihiya pa rin dagdag niya. Gusto ko lang kasing ma-impress ka, pero siguro mas lalo lang bumaba ang tingin mo sa akin. Baka dumagdag pa sa listahan mo ng mga bad qualities kong hindi marunong sa gawaing bahay. I'm sorry if I gave you the impression that I have a low opinion of you. Pero ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo nun, ginamit ko lang na pantakip. Dahil hindi ko gustong aminin ng tunay kong nararamdaman para sa iyo. And I want you to know that I feel doubly honored. You were willing to put yourself through this on my behalf. Not every woman would have gone to all this trouble. Now, my question is, why do you want to impress me? Tanong nito sa mahina at seryosong tinig. Well, ito lang kasi yung paraan na naisip ko para kahit papano makabayad ako sa utang na loob ko sa'yo. Nagdilim ang ekspresyon ng muka na hinawakan nito ang mga braso niya at bahagya siyang niyugyug. Listen to me, okay? I don't need your gratitude. Pero sige, kung gusto mong tumanaw ng utang na loob, well, I think you owe me this. Bago pa siya makakilos, kinabig na siya nito payakap at buong kasabikang inangkin ng mga labi niya. Napapikit na kumapit siya sa dibdib nito. Walang pag-aalilangan tinugon niya ang maiinit nitong halik. I miss you so much, Celine. I try to forget you. But you've stuck in my system like a glue. Sambit nito sa pagitan ng pagdampi ng mainit na halik. Darian, nanginginig ang tinig na bulong niya. Kapwa malamlam ang mga mata na ilang saglit na nagkatitigan sila bago muling nagtagpo ang kanilang mga labi. I can't wait any longer, sweetheart. I got to have you now. I want you so much. Tila nagsusumamong sabi nito. Pinangko siya nito at mabilis ang hakbang na dinala siya sa sala at maingat na ibinaba sa mahabang couch na naroroon. Unti-unti niyang iminulat ang namimigat na talukap at tila nahihipnotismong tumitig dito. Walang pagtutol. Hinayaan niya ang dapat mangyari. You're so beautiful. Napasingap siya. Nang tuluyang papag-isahin nito ang kanilang mga katawan.
ay nakaramdam siya ng kaligayahan. At maya-maya, lugmok na bumagsak ang mga katawan nila sa kinahihigaan. Nang humupa ang init at kapwa bumalik na sa normal ang tibok ng mga puso nila, unti-unti na rin bumalik ang kamalayan ni Celine sa paligid at sa hinayaan niyang mangyari. Napapikit ng mariin niyang nakagat ang pang-ibabang labi. Wala siyang anumang pagsisisi na ipinagkaloob niyang sarili kay Darian dahil mahal niya to. Ang hindi niya kayang makita ay ang pagtatawa nito dahil ngayon lubos nang napatunayan nito na isang nga siyang mababang klase ng babae. Ang uri na madaling makuha. Celine, are you alright? Nag-aalalang tanong ng binata. Napasinghot na bumangon na rin siya at mabilis na dinampot ang mga nagkalat na damit. Hindi niya namamalayang umiyak na pala siya. Tumalikod na dali-dali niyang isinuot muli ang mga damit. I think you better leave. Do you think I can leave you just like that? After what happened between us? Galit ang tonong tanong nito. Tiniyo muna ng dalaga ang mga pisnging nabasa ng luha at huminga ng malalim bago muling humarap dito. Don't worry, hindi ako maghahabol ng kahit ano sa'yo. We're two consenting adults at wala akong inaasahan na anuman mula sa'yo dahil lang may nangyari sa ating dalawa. Celine, it's not what I meant and you know it. Hindi ko magagawang iwan ka. Lalo na napatunayan kung may damdamin ka rin pala para sa akin. You love me just as much as I love you. Tulalang napatitig siya rito. Hindi niya mapaniwala ng mga sinabi nito. Naiiling-iling na nagbaba siya ng tingin. No, don't try to deny it. Alam ko mahal mo rin ako. Hindi ako naniniwalang walang halaga sa'yo nangyari sa atin. I won't buy your liberated act. Not anymore. I know you well enough now to know that you couldn't possibly give yourself to someone so freely and so openly without any deep feelings involved. At kung ikaw walang inaasahan sa nangyari sa atin, ako meron. Malaki. It's the most wonderful thing I've ever experienced. It's the fulfillment of my dreams. At umaasa akong pareho sana tayo ng nararamdaman. Puno ng emosyon ang tinig ni Darian. Napapikit siya. She felt herself weakening at his seductive words. She wanted to believe him. Pero, no, you couldn't possibly love me. You showed me how little I meant to you, noon at ngayon. Lagi kong nakikita sa mga mata mo ang disgust para sa akin. Celine, it wasn't all like that. Pinilit kong ilayo ang loob ko sa'yo because I was trying to convince myself na hindi ikaw ang ideal woman ko. Pero dinadaya ko lang kasing sarili ko eh. Because the very thing that I thought I didn't like you about was what got me fall in love with you. At noon kaya hindi kita gusto para kay Matt was because I wanted you for myself. Talaga nagsiselos ako noon tuwing nakikita ko kayo magkasama. Hindi ko gustong insultuhin ka noon sa trip natin. Kaya lang, I was so blinded by jealousy nang makita ko masaya kayo nag-uusap ng kapatid ko. I felt like the biggest fool nung hayaan kitang umalis sa Davao nang hindi nasasabi sa iyo ang katotohanan. Yung totoong nararamdaman ko para sa'yo. Kaya ngayon, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to at hayaang mawala ka pa sa akin. Lalo't alam ko may pagtingin ka sa akin. At tama ako, hindi ba, Celine? Tell me, this is not a one-sided thing. Mahal mo rin ako, hindi ba? Naiiyak sa kaligayahang tumango siya at nanginginig na iniyakap niya ng mahigpit ang mga braso sa baywang nito. Yes, I love you too, Darian. Pakiramdam niya nasa paraiso siya at isang malaking milagro ang nangyayari sa kanya ngayon. Could you look at me in the eye and say that again, please? Ang sabi ko, mahal din kita. Hindi lang mahal. Mahal na mahal. Now, are you satisfied? Seryosong sabi niya. Bumana ang labis na kaligayahan sa mukha nito. No, that's more like it. Muling nagtagpo ang mga labi nila sa isang matamis at malalim na halik. Nagtagal ang mainit na sandaling yun bago unti-unting naghiwalay ang mga labi nila. You know what? Much as I'm hungry for more of your kisses, nagrereklamo na rin ang tiyan ko. Oh nga pala, nakalimutan na natin ang dinner. Pero hindi natin kailangan pagtiyagaan ang kainin ng mga palpak na luto ko. Okay na ba sa'yo ang ham and cheese sandwich? Marami rin akong cup noodles dyan. Sounds good.
Sabi nito na inakbayan ng nobya at iginaya siya patungo sa kusina. Darian, mahinang tawag na Celine sa pangalan ng binata. Iniangat niya ang ulo mula sa pagkakahilig sa dibdib nito. Magkatabi silang nakahiga sa kama niya. Katatapos lamang nilang pagsaluhan ng isang mainit na sandali kung saan muli nilang ipinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Nang tumawag ka sa akin kanina sa opisina, sinabi mong may good news ka, di ba? Ano ba yon? Bakit? Hindi pa ba good news para sa iyong malamang I love you more than life itself? Pabirong kinurot niya ito sa tagiliran. Tumawa naman ito. Seriously, ang magandang balitang sinasabi ko tungkol dun sa nangyari sa atin sa lodging camp. It's all over the local news ngayon sa Davao. Totoo palang hinala ako na isang religious cult ang may kagagawan sa lahat ng mga nakita natin. Ang kapamilya na rin mismo ng isa sa mga biktima na kasapi rin nila ang nagsumbong sa mga otoridad ng lahat ng mga katiwalayang nangyayari sa samahan nila. Nagbabalak na palang kumala sa mga tinapos nilang buhay. Ngayon, nahuli na ang leader nila at nabuwag na rin ang samahan, kaya nabigyan na rin ng hustisya ang mga kawawang biktima. I'm so glad to hear that. Sa tuwing maaalala ko ang nangyari sa atin doon, nangingilabot pa rin ako eh. But you know what? I also treasure those times. Dahil noong mga panahong yun, nagkalapit tayo ng gusto. Kaya kahit nakakatakot, may maganda ring alaala sa akin ng gabing yun. Itinaas nito ang kanyang mukha at tinitigan siya. From now on, hindi mo na kailangan matakot. Because you got me now to take care of you. Ngayon pa lang, I'll make a vow to you that I'll always be at your side to protect you. I shall love you till the end of time. Kahit hindi ako marunong magluto. You know how to make me laugh and smile. At yun ang mas mahalaga. Darian, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyayari to. Kiramdam ko nalalaginip lang ako eh. At maya-maya lang magigising ako. At matatagpo ang wala ka pala sa piling ko. Ay, sweetheart. Let me show you again how real this is. Napangiti si Celine at buong pagpapaubayang tinugon ng mga halik at yakap ng lalaking kanyang minamahal. At sa dulo ng lahat, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi palaging malakas ang dating, hindi laging puno ng fireworks at mga pangakong isinisigaw sa ulan. Minsan ito'y dumarating sa katahimikan, sa simpleng pagkakaintindihan, sa matahimik na pagtanggap, sa paghawak ng kamay ng walang hinihinging kapalit. Ang totoong pag-ibig ay hindi palaging hinahanap, kundi natatagpuan sa panahong handa ka ng huwag ipilit. Handa ka na magpatawad sa sarili at handa ka ng mahalin, hindi lang ang iba kundi ang buong ikaw. Sapagkat sa wakas, naunawaan niya na ang pag-ibig, hindi kailangang sumigaw para mapansin. Minsan sapat na ang tahimik na pananatili para mapatunayan kung gaano ito katotoo. At sa dulo ng lahat, hindi ba't ang tanong lang naman ay ito, handa ka pa rin bang magmahal? Kahit minsan ay durog ka na. At dito na po nagtatapos ang ating love story na pinamagatang Love in the Wrong Direction. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga susunod na love story o inspirational story na aming ibabahagi sa inyo. Thank you, and God bless you all. Love, My Views TV.